Naku po, bakit nakakagalaw ang remoto? At bakit tinakpan nito ang batang babae? Alamin natin ang kwento ngayon dito sa Wow! Fairy Tales. Noong unang panahon sa kaharian ng Fendi, naroon ang dakilang bunga si Laura na nakatira kasama ang kanyang anak na si Mora at isa pang alagad na nangangalang Mark. Mora, dahan-dahan, baka mahulog ka. Alam ko po, mag-iingat po ako. Nanirahan si Mora sa kanyang ina at pagmamahal ng buong kaharian. Ngunit ang kaligayahang ito ay hindi nagtagal. Noong 6 na taong gulang si Mora, ang kanyang ina ay niloko ng kanyang malapit na alagad. Buong kalungkutan ang bumalot sa kanya. Ikaw, bakit mo ginawa yun? Ako, ano ang nagawa ko sa'yo? Sayang ang oras at tiwala ko sa'yo. Wala kang ginawang mali. Pero kapag natalo kita, ako na ang pinakamakapangyarihan mong kukulab at magpupunta sa akin ng setro mo. Hindi ako magpapagapi. Bakit alam mong gamitin ang itim na mahika na yun? Hindi ko akalain na magtatanong ang master ko ng inosenteng tanong. Nagsanay ako ng gusto para sa araw na to. At ngayon, paalam master! Samantala si Mora matapos matalo ang kanyang ina, tatapusin na siya ni Mark. Buti na lang at nailigtas si Mora ng kaibigan ni Laura na si Rebecca. Tumakas sila sa ibang kaharian. Hindi nasisiyahan kay Mark, ang iba pang mga mangkukulam sa kaharian ng Fendi ay sumalungat sa kanya at humingi ng hustisya para kay Laura. Ngunit lahat sila ay naging mga estatwa na walang kaluluwa at sinipsip niya ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Mula noon, lahat ay natakot kay Mark at palaging nakikinig sa kanya ng walang pagtutol. Ang kawawang si Mora nawalan ng ina noong siya ay 6 na taong gulang at alam niyang sinaktan ni Mark ang ibang tao sa kaharian. Kaya siya ay puno ng paghihiganti mula nung bata pa siya. Si Mora ay pinalaki at minahal ni Rebecca. Ang bata ay lumaki na naging maganda gaya ng kanyang ina. Tia Rebecca, matagal ko nang gustong gawin to. Ngayon ay nasa hustong gulang na ako. Hahanap ako ng paraan pabalik sa kaharian ng Fendi upang maghiganti para sa aking ina at iligtas sa mga inosenteng tao mula kay Mark. Maaari mo ba akong turuan kung paano gamitin ang mahika para malabanan ko si Mark? Alam kong mahal at naalala mo ang iyong ina. Pero masyadong delikado si Mark. Hindi mo dapat gawin yun. Nawalan na ako ng mataling na kaibigan. Ngayon, hindi ko kayang mawala ka. Tia, alam kong mahal mo po ako. Ngunit hindi ko kayang iwan ang mga taong miserable ng ganun. Pumayag ka na po na turuan ako, Tia. Hay. Sige, pumapayag na ako dahil ang kulit mo. Ikaw talagang pinakamagaling. Mahal kita. Hindi kita bibiguin. Alam ni Rebecca na hindi niya mapipigilan si Mora, kaya't itinuro niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Mabilis na natuto si Mora at naging magaling sa paggamit ng mahika. Mora, meron lang akong ilang mga salamangka na ituturo sa'yo. Bagamat napakabilis mong matuto, hindi ka nila matutulungan na talunin si Mark. Balita ko sa malayong bundok, may magaling na salamangkero. Dapat mo siyang hanapin. Yun lang ang paraan para matalo mo si Mark. Salamat po, Tia. Aalis na ako ngayon. Sa daan, kailangan mong mag-ingat. Ako'y naniniwala sa'yo. Alam ko po, pakiusap, hintayin mo ko. Magdadala talaga ako ng magandang balita. Dumaan si Mora sa maraming mahabang daan at nakarating sa ilog na kumukulong putik. Mabilis siyang lumikha ng mga lumulutang na bato sa ilog para tumawid. Sa pagdaan sa ilog, pumunta si Mora sa isang kagubatan na puno ng mga tinik. Lumikha siya ng mga baging para makatawid. Sa wakas, nakarating siya sa bundok kung saan nakatira ang salamangkero. Masaya siya at papasok na sana sa loob. Pagkatapos ay tinamaan siya ng malakas sa kapangyarihan. Alam ko kung bakit ka nandito. Umuwi ka na. Ayokong magkaroon ng alagad.
Pakiusap, kailangan ko po ng tulong mo. Habang buhay kong tatanungin ng pabor nito. Ang hindi ay hindi. Huwag mo kong guluhin. Hindi sumuko si Mora. Lumuhod siya sa labas ng 3 araw at gabi sa kabila ng mga bagyo. Nasunog sa sikat ng araw hanggang sa siya ay nahimatay. Nawalan ng malay si Mora at hindi alam ang nangyari. Ang alam niya lang, pagising niya, nakahiga siya sa loob ng kuweba ng salamangkero at nakatingin ito sa kanya. Sige, makulit na babae. Bibigyan kita ng 5 minuto para sabihin ang gusto mo. Ginoo, ako ang prinsesa ng kaharian ng Fendi. Ngunit ang aking ina ay pinagtaksilan ng kanyang alagad. Sinelyohan niya ang aking ina at pinahirapan ng mga tao. Makikiusap ako na turuan mo ko ng mahika para matalo ko ang masamang bruhang yon. Sige, dahil mabuti kang anak at mabait na prinsesa, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa loob ng kuwebang ito ay may maliit na batis na may kumukulong tubig. Sa kabilang bahagi nito, naglagay ako doon ng mahiwagang patpat. Kung matapang kang tumawid sa batis at makuha ang patpat, malalampasan mo ang hamon at papayag akong turuan ka. Hindi nagdalawang isip si Mora. Pumunta siya sa batis at dumiretso sa tubig. Sa kabila ng mga kumukulong mainit na tubig, dinaanan pa rin niya ito habang niisip ang kanyang ina at mga tao sa kaharian ng Fendi. Tila pinalakas siya ng mga ito. Sa huli, nakuha ng dalagang mahiwagang patpat. Pumayag ang salamangkero na turuan siya at itinuro ang lahat ng kanyang mahika kay Mora. Itinuro niya ang kanyang mga salamangka na tila walang may alam, tulad ng paggawa ng kahoy, bato at damo sa mga espiritu na maaaring umatake tulad ng mga tao. Salamat, Master, sa pagtulong mo sa akin. Hindi ko makakalimutan ang pabor na to. Sino ang iyong master? Tinuruan lang kita kasi nakakaawa ka. Aalis na po ako. Paalam, Master. Ikaw, tandaan mong mag-ingat. Kung kailangan mo ng tulong, puntahan mo ko. Pag-iisipan kung tulungan ka o hindi. Naintindihan mo? Opo, naintindihan ko. Pumunta si Mora sa kaharian ng Fendi at nagtungo sa kastilyong tinitirahan ni Mark. Hinamon niya ito. Ikaw ay taksil. Walang awa. Hindi makatao. Ang aking ina ay napakabait sa'yo, ngunit pinagtaksilan mo siya. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo ang sakit. Alam ni Mark na darating si Mora. Gumawa siya ng mga estatwang bato sa magkabilang gilid ng bulwagan kasama ang kanyang ina. Akala ko ibang tao, pero ikaw pala, munting prinsesa. Hinayaan kitang mabuhay nung panahong yun, ngunit hindi mo tinanggap ang iyong kapalaran at ngayon ay pumunta ka pa rito para humunin ako. Sige, kung gusto mo, hahayaan kitang makasama muli ang iyong ina. Nasakit kay Mora na makita ang kanyang ina at ibang tao. Inatake niya si Mark at ganun din siya. Silang dalawa ay matinding naglaban. Gumamit si Mark ng itim ng mahika para gumawa ng itim na demonyo para salakayin si Mora. Gumamit din si Mora ng mga mahika na itinuro sa kanya ng mahusay na salamangkero. Pagtawag sa puno at espiritu ng bato para labanan si Mark. Ang laban ay walang katapusan. Ang isa sa kanila ay hindi nagpapakita ng pagod. Nagalit si Mark nang makitang naabot ni Mora ang ganoong lakas. Nag-aalala rin siya kung itutuloy niya. Matatalo siya sa laban. Kaya binato niya ng mahika ang estatwa ni Laura. Nakita ni Mora na nasa panganib ang kanyang ina. Tumakbo ito para yakapin siya. Sa pagkakataong iyon ay lumungin ito sa kanyang harapan. Tinakpan siya at ang estatwa ay tinamaan ng mahika ni Mark na naging sanhi ng malaking bitak nito. Nang makita yun, umiyak si Mora at niyakap ang rebulto. Naalala niya ang mga magagandang araw kasama ang kanyang ina. Ang sakit noong kailangan niyang malayo sa kanyang ina at ngayon mararanasan na naman niya yun. Siya ay umiyak at ang luha ay pumatak sa puso ng estatwa. Nakapagtataka, nang dumampi ang luha sa puso, nagkaroon ng liwanag mula sa bitak at unti-unting lumaki. Nalaglag ang lahat ng bitak. Lumabas ang nanay ni Mora sa selyo at nakangiti ito kasama niya. Galit na galit si Mark at muntik silang tirahin ng mahika. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya pinakinggan ng setro. Umiling ito at lumipad papunta kay Mora. Bumalik na ngayon ng setro sa may-ari nito. Anak,
Pinagmamalaki kita. Salamat sa pagligtas sa akin at sa kaharian ng Fendi. Ngayon, hawakan mo ang kamay ko. Sabay nating tapusin ang masamang tao. Magkahawak kamay ang mag-ina. Tumingin kay Mark at sabay siyang tinapos. Matapos talunin si Mark, sina Laura at Mora ay niligtas ang ibang mga tao mula sa mga selyo. Dinala nila si Rebecca sa kaharian ng Fendi at namuhay ng maligayang magpakailanman. Matapos makipag-usap sa reyna ng Ehipto, nagpaalam sina Sabrina at Alex na bumalik sa kanilang mundo. Biglang isang malakas na kapangyarihan ang umatake sa kanya. Huli ka! Ha? Stella! Tinanggap ang malakas kong tira pero ang ingay mo pa rin? Bilisan mo at ibigay sa akin ngayon ang bato ng kaluluwa. Kung hindi... Hoy, huwag mong saktan si Sabrina! Pagkatapos ay paulit-ulit na binato ni Alex ng bola ng yelo si Stella, kaya't nawala ng tsansang lumaban. Hindi ko masira ang yelo sa oras! Ha? Mabuti pang lumayo ka sa amin! Tulungan mo ko! Sabrina! Sabrina, sasama ako! Dahil sa pagliligtas kay Sabrina, si Alex ay nasipsip din sa kakaiba at hindi kilalang mundo salamat. Sabrina, ayos ka lang? Tigre? Yung mga bomba ng yelo ko, nalaglag lang lahat doon. Anong dapat kong gawin ngayon? Huwag kang matakot. Ahoy, tigre, lumayo ka. Huwag mo silang saktan. Bigyan mo siya ng tubig. Salamat sa tulong mo. Sabrina, gising ka na pala. Ayos ka lang ba? Siya ang nagligtas sa atin. Ayos lang ako. Salamat. Pero sino siya? Bakit siya nasa gubat? Ako si... Pagkatapos pakinggan ang kwento ng lalaki na nawala sila sa mundo ng diwata ng isang magandang babae, Kaya ang anak mong si Belle ay nakulong sa kastilyo ng isang halimaw? Tama, pero hindi ko pwedeng iwan si Belle doon. Kailangan ko iligtas si Belle. alam ko na, bilang kapalit ng iyong tulong, gagawin namin ang aming makakaya para iligtas si Belle. Pero sobrang nakakatakot ang halimaw na yon. Kung susunod kayong dalawa sa akin, masasaktan kayo. Ayos lang, napakalakas namin. Madaling matatalo ang halimaw. Tingnan mo. Oh, alam niyo yung dalawang mahika? Kung gayon, may kapangyarihan tayong talunin ng halimaw at iligtas si Belle. At ito, nakarating na tayo. Sabrina, mukhang nakakatakot ang kastilyo. Hindi natin alam kung nasa ng halimaw. May paraan ka ba para makapasok sa loob nang hindi nakikita ng halimaw? Sa pakiramdam ko, ang lugar na iyon ay may maliit na presensya ng tao. Umakyat tayo dun. Mahiwagang binuhat ni Sabrina si Alex at ang ama ni Belle sa isang silid. Gayunpaman, ang paligid ay nagpakaba sa kanilang pakiramdam. Ang kwartong ito ay naglalaman ng isang nakakatakot na sumpa. Sabrina, ang boses na ito ay nagbibigay ng kakaibang liwanag. Alex, huwag mo yung hawakan. Hindi natin alam kung ano ito. Ano nangyayari? Ang bagay na ito ay hindi nangangailangan ng kapangyarihan ni Sabrina, ngunit mayroon pa itong buhay. Sinong nangahas na lumapit sa rosas ko? May nanghihimasok! Atakihin mo sila, bilis! Mabilis ang magtago sa sulok. Lalabanan namin ang halimaw. Hindi! Tumigil kayong lahat! Oh, Belle!
Nandito ka na pala. Buti na lang at ayos ka. Tinulungan nila tayong talunin ng halimaw. Bilisan mo't magtago. Hindi, kailangan ko siyang iligtas. Bitawan mo ako, Ama. Belle, ano bang nangyayari sa'yo? Belle! Halimaw, talo ka na. Kunin ang aking pangselyong mahika. Belle! Hindi! Nang tamaan ng rosas ng mahika ni Sabrina, naging bato ang lahat sa buong kastilyo. Naku, hindi. Pakiusap. Gumising ka. Pakiusap, wag mo akong iwan. Ayos ka lang ba? Bakit? Bakit mo tinulungan ng halimaw? Bagamat isa siyang nakakatakot at mainitin ng ulo na halimaw, ang totoo, mas bago na siya. Siya at ang mga hiwagang bagay dito ay nag-alaga sa akin sa lahat ng oras. Ngayon lang, nang naramdaman niya ang pagyanig ng kastilyo, akala niya ay may masamang tao kaya nilusog niya. Pero dahil ito'y gusto niyang protektahan ng mahiwagang rosas, at hindi sinasadyang saktan kayo, kaya't pakiusap, iligtas niyo siya. Hindi ko alam na babait pala siya sa'yo. Ito'y... Sige, para itama ang hindi pagkakaunawaan. Tutulungan kita. Anong problema, Sabrina? Kidlat sa paligid ng rosas? Baka ngayon lang. Naapektuhan ng bato ng kaluluwa ni Stella, kaya nagamit ito ng itim na lakas. Para buhayin ang bulaklak at lahat ng nandito. Naririnig mo ba ako? Pakiusap, pagmuksak na ng mga ito. Belle! Tama, ako ito. Subukan at pilitin ang sarili mo na manatiling gising. Belle! Ako! Ako! Unti-unti kong naalala ang lahat. Susubukan ko. Tama, labanan mo ang kapangyarihan. Bitawan mo si Belle! Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Kung hahayaan mo siyang sirain ako, mamamatay ka rin. Hindi ako natatakot. Gagawin ko ang lahat para kay Belle. Huwag ka nang maghintay. Baba mo na, bilis. Iligtas natin si Belle at iba pa. Hindi pwede. Patawad, Belle. Kailangan kong gawin ito para miligtas tayong lahat. Hindi! Patawad, hindi ko siya nailigtas. Pero ang totoo, isinakripisyo niya ang sarili niya para iligtas tayo. Kasalanan ko ang lahat. Akala ko sinaktan ka niya. Kaya hiniling ko sa kanila na tulungan akong talunin ng halimaw. Sa hindi inaasahan, mabuting tao siya. Tama, napakabait niya. Kaya naman, minahal ko siya. At salamat sa pag-amin, lumitaw ang isang diwata at sinira ang sumpa ng kastilyo. Salamat dahil binuhay mo ko. Ito'y salamat sa pagmamahal at sakripisyo ng lahat na naibalik siya sa pagiging tao. Bilisan mo para makasama mo si Belle. Pinakawalan ko ang natitirang itim na mahika sa bato. Ang iyong bato ay may mahusay na mahika. Panatilihin itong mabuti. Huwag itong hayaang mahulog sa maling kamay at gamitin para sa itim na mahika.
Maraming salamat. Iingatan ko itong mabuti. Paalam sa lahat. Kung may libreng oras kami, dadalaw kami dito. Laging bukas ang palasyo sa inyo.